Amazing po. Amazing morning sa lahat. Hello, thank you so much, Mentor Lay, po, no, sa napaka-generous mo naman na tee-up men sa akin. I want you to understand na si I Am Worldwide, hindi lang po siya para sa mga full-timers or sa mga, alam mo yun, yung mga tambay, di ba? Kasi kahit na may trabaho ka, kahit na busy ka sa work, naniniwala ako na kaya talagang gawa ng paraan. Mentors, dati di ba ako na teacher? So, busy din ang trabaho ng isang teacher. May kilala po ba kayong teacher? Elementary teachers ninyo, high school teachers ninyo, college teachers ninyo, kapatid ba, kamag-anak na mga teachers? Nakikita niyo po ba yung buhay nila? Yung trabaho nila? Di ba hindi siya madali? Halos may kamag-anak ako, men. Yes, hindi siya madali, men. Halos buong buhay namin binibigay namin sa eskwelahan, sa trabaho namin. Early morning, gising kami ng 6 a.m. or 5 a.m., 4 a.m., nag-prepare ng lesson plan. And then, pupunta ng school, kailangan 7 or 6:30 nasa school na kasi kailangan mag-time in, magre-ready pa, mag-aayusin pa ang classroom. Uuwi kami ng 5, minsan 6 p.m., nag-overtime kami, wala naman kaming overtime pay, no? Overtime lang. Alam mo yung overtime? Nag-offer ka lang ng time sa DepEd. Okay, so wala naman kaming overtime, pero kailangan naming mag-overtime kasi hindi matatapos yung trabaho namin, 'di ba? 24/7 po kami dapat available. Anytime kapag tatawagan kami ng principal, kailangan available kami for the trainings, Saturday man yan or Sunday. May meeting, Saturday or Sunday, kailangan mo magpunta kasi sa ano ka, empleyado ka ng government. Ganun po yun. No, so pero naniniwala talaga ako na kapag gusto nating gawa ng paraan, magkaroon ng oras, kaya naman. Kung hindi, marami din talagang dahilan. Ganun lang din naman yon. Kasi po bakit mga mens? Nag-start po ako sa I Am Worldwide ng part-time. Nagtuturo po ako sa DepEd dati. So yan po yung aking, yan po yung pictures, no? Na-assign ako 2 years sa private school. I mean, nagtuturo ako sa private school for 2 years. 7 years naman po sa DepEd. Yes, item na po. Kung magkano yung sinasahod ng mga teachers ngayon, yun din yung mga sinasahod ko dati. Kasi nga, may item na po ako. National paid na po, no? Kung tutuusin din naman, dito sa Pilipinas, yung pagbabasihan natin na sahod, mga mentors, medyo okay na siya. Okay na, kasi bakit? Kung kumikita ka naman din ng nasa 25 to 30,000 a month, malaking ano na yun, ginhawa sa buhay na yan ng isang pamilya, tama ba? Dito sa Pilipinas. Kaso nga lang, marami din akong binubuhay dahil na single na ako. Maraming pinapaaral, and hindi talaga kasya yung sahod natin kahit na single ka. Right? Pero hindi po yan yung dahilan kung bakit ako napasok sa I Am Worldwide. No, napasok ako sa I Am Worldwide mga mentors kasi may sakit po ako dati, and honestly speaking mga mens, no, napaka-negative ko po sa network marketing business. Hindi po talaga ako open-minded. 'Di ba? Kasi bakit po? High college pa lang po ako, na-invite na po ako ng iba't ibang mga networking companies, AIM Global, no, pinangalanan ko talaga. Na-invite na po ako ng iba't ibang networking companies, college pa lang. Talaga pong na-off po ako the way sila mag-approach ng tao. Like, open, tatabihan ka sa table, tapos tatanungin ka, yung mga traditional talaga na ginagawa ng mga networkers. Tatabihan ka sa table kapag kumakain ka, tapos tatanungin ka, open-minded ka ba? Alam mo yun? Nawiwirduhan ako sa mga ganun. Parang ayaw ko ng negosyo na ganun. Parang scam, ganun. Parang scam siya. Parang yung mga nauna lang din, yung mga na kumikita, hindi ko kaya yan kasi introvert po ako na tao, konti lang po yung friends ko, isa lang yung friend na palagi kong kasama, kakilala lang yung iba, alam mo yung ganon? And then, taong bahay, trabaho, ganun lang talaga yung ano ko, daily routine ko. Napasok ako din, nagkasakit pa ako ng endometriosis. High school, first year high school pa lang. And then sis, ano naman ako, nasa probinsya po ako, mga mentors, no, Bisaya po, kaya medyo ano sa akin yung pagtatagalog. Kung napapansin nyo, yung tunada, yung intonation, ako ibang-iba. Kasi nga, hirap ako magtagalog.
Pero I don't have a choice. Kailangan ko talagang aralin ang magsalita ng Tagalog, no? Kasi nga, nandito tayo sa negosyo ni I Am Worldwide and kailangan ko talagang mag-adjust at mag-adapt. Alright? Kung gusto ko may mangyari sa akin. So mga mens, no, kaya kung ikaw nasa Manila ka, marunong ka naman magtagalog, fluent ka naman, ako, napakalaking ano yan, advantage yan sa'yo. Kasi hindi ka na mahihirapang makipag-communicate sa isang tao. Lalo-lalo na sa Manila or sa kung saan man. Kasi yun yung ginagamit natin, di ba, kadalasan? Aside sa English. Alright, so, ang barley po talaga yung nakatulong sa akin. Yung sakit ko po wala siyang gamot. Sabi ng OB-GYN ko, lahat halos ng OB-GYN dito sa Bohol napuntahan ko na, pero wala talagang gamot yung sakit. Sabi nila tatanggalan na lang daw ako ng matres. Eh, ayaw ko naman magpatanggal kasi dalaga pa ako. Gusto ko rin magkapamilya. Pangarap ko po talaga magkaroon ng kompletong pamilya. Gawa nga na dahil sa kahirapan, nagkawatak-watak po kami. Napunta ako sa Bohol, yung mga kapatid ko naman nasa iba't ibang kamag-anak. Alam mo yung gano'n na buhay kasi hindi kami kayang buhayin ng parents namin. Six po kami magkakapatid. Hindi po kami kayang buhayin ng parents namin. Kaya kahit saan-saan po kami nakikitira. Napunta po ako sa lola ko. Yung lola ko na yung nagpalaki sa akin. And I was a working student po since first year, since elementary hanggang mag-college po ako. Kaya din naman, masipag din naman ako mga mens, hindi pa ako matalino, masipag lang talaga. Kaya nakapagtapos, kaso nga lang, dahil sa kahirapan, hindi namin afford ang magpa-check up. So, dumating sa point na lumala na yung siguro yung sakit ko kasi nagbi-bleeding talaga ako, hindi siya maaagapan. Mentors, yung parang everyday ka nagbi-bleeding, nakakaubos ako ng 1 pack of a night na pads every day po. Ganun po siya na level and palagi ako naaabunuhan ng dugo. Napupunta palagi ako sa emergency room kasi kailangan tutusukan ng iron sucrose kasi ang hemoglobin count ko sobrang baba na. Nagkaroon pa ako ng kidney infection dahil sa mga gamot na binibigyan ng doctors. Ang sobrang dami talagang gamot na iniinom ko dati. And then UTI. So, grabe. Sabi ko, hopeless na yata ako kaya napunta ako sa mga food supplements. And hindi din ako naniniwala sa mga food supplements. Gawa na sobrang daming binibigay ng auntie ko dati. Hindi naman ako naging hiyang. Wala po nangyari sa akin. Hindi po naging okay yung health ko. So naapektuhan, dumating sa point na naapektuhan na yung aking trabaho. Palagi na akong absent, mga mentors. At nabaon ako sa utang. Aside sa may pinapaaral ako ng 2 college, breadwinner din, di ba? Kasi kapag teacher daw, marami daw pera. Naniwala pa ba kayo? Hindi nila alam, marami palang loans, hindi pera. Maraming loans, maraming resibo ng loan, kasi ganun po mga mentors, no? Magkano lang naman yung sahod namin, kailangan pagkasyahin namin. So dahil sa nabaon ako sa utang mga mens, ginawan ko na talaga ng paraan, naghanap ako ng mga food supplements para matulungan yung health ko at the same time magkaroon ng extra income. And dahil nga ayaw ko sa network marketing business, nag-join ako sa IAM bilang isang product user lamang po. So, ginamit ko yung product for 6 months, naging okay ako, naging okay yung laki ng matres ko, naging normal yung menstruation ko. Kagaya ng ilan, nung okay na ako, nag-stop lang din naman ako sa pag-inom at nag-stop din ako sa IAM Worldwide. Gano'n naman, di ba? Kasi negative nga ako, skeptical na tao. Pero dumating din talaga yung pandemic na buong family ko nagka-COVID, mga mens. 'Di ba sa COVID, ang daming nangyari. May mga nagkasakit, may mga nawala, may mga nawala ng trabaho, at hindi po at kasama po doon sa nawala ng trabaho yung mga kapatid ko. Ako lang po yung nakapagtapos sa pag-aaral, 'di ba kasi working student ako, napalayo ako sa kanila. Nakapagtapos din naman kahit paano. Ginapang. Kasi sabi ng lola ko, Christine, 3 lang yung pagpipilian mo. Mag-asawa ka ng kano, magpunta ka ng ibang bansa, mag-asawa ka ng kano para maiahon tayo sa kahirapan. Or magpamid ka sa Manila. Di ba? Kapag probinsya, mapasok kami ng katulong sa Manila daw. Kasi daw, yun yung nangyayari dito sa amin eh. Umasenso din, tapos gumaganda din, pumuputi daw kapag pumupunta ng Manila. Ganito kasi probinsya kami mga mentors, no? Hindi ko lang alam kung makarelate kayo. May mga nasa probinsya po ba dito? Yung pangatlo ay, kailangan ko daw mag-aral na mabuti. Wala akong choice, kundi kailangan ko daw maghanap ng pag-workingan kasi hindi ako makapagtapos kung hindi ako mag-working. So, alam mo yung tao, wala kang choice.
Sabi ko, shucks, ayaw ko magaya sa mga kapatid ko na nagkawatak-watak kami, hindi kami kayang buhayin, yung gutom na gutom ka, gusto mong kumain, hindi ka pwede kumain kasi wala ka namang pambili. Alam mo yung gano'n na buhay, nakakapagod siya, kaya kailangan, ginalingan ko talaga sa pag-aaral, mga mentors, so kaya nakapagtapos din. Pero mentors, um, after pandemic nga, buong family ko nagka-COVID, I don't have a choice kundi mag-step up din. Kailangan kong gumawa ng paraan para magkaroon ng extra income. Kasi bauna sa utang at hindi ko kayang buhay yung family ko. So, may nakapagsabi lang sa akin na, Christine, di ba member ka ni I Am Worldwide? Yung kasama ko na teacher. Di ba kasi sa school, hindi ko lang alam kung nakaka-relate kayo. Kasi sa school, mga mentors, no? Kung ano yung nangyari sa buhay mo, alam niya ng buong department. Yung parang, ang bilis naman nalaman nila na ganito, ganito, ganito. Yung may issue, alam mo yung ganon? May issue ka sa buhay mo, nalalaman ng buong department, ng buong school. Ganon po yun, ganon ka-toxic yung environment ko dati. Ganon ka-toxic yung environment ko po dati, mga mens. Kaya po, mentor, sabi ng kasama ko, Tin, gawin mo yung si I Am Worldwide kasi yung kapitbahay namin dati sa Agusan, yung classmate ko sa Agusan, kumita yumaman sa I Am. Kumita siya ng 5 million. Sabi ko, shucks, ha? Pareho naman kaming member. Bakit walang nangyari sa akin? Sabi ko sa kanya, sige, subukan mo. Kaya nag-reach out po ako kay Mentor Sai sa dati. Hindi ko lang alam kung kilala nyo. For sure kilala nyo kasi kilala naman si Mentor Saiza, no? Catalina Escoda Osborne. Nag-reach out ako kay Mentor Janet, Mentor Rio. Kasi yung upline ko po wala talaga. Wala na sila. Wala po, hindi ko nakita. Hindi ko na makita. So, nag-reach out ako sa kanila. Sabi ko, pwede bang makisama? Hindi ko sinabing pwede bang magpa-mentor. Ang sinabi ko lang, hindi nyo ako burden. Kumbaga, wag nyo lang ako isipin as a downline. Ano lang, gusto ko lang mag-observe kung ano yung mga ginagawa ninyo. Kasi nga, ayoko maging burden din sa isang tao. So, kaya mentors, nag-start po ako sa I Am Worldwide noong 2021, that was July or August yata. I don't have any resources mga mens kasi diba nabaon ako sa utang. Yung aking net pay po na 5,000, hindi wala na po yun kasi nakasanla po yung ATM ko. And then, wala nga akong sariling gadget. Alam mo yung mens, yung gadget ko pa dati, parang teke-teke lang, yung parang kunting ano na lang, isang bagsak na lang mawawala na. I don't have laptop kasi yung laptop ko nasira siya sa school. So I don't have laptop po nung nag-start. I don't have any connections kasi nga 'di ba, introvert ako na tao. I don't have any idea. May idea siguro ako na konti tapos negative pa, 'di ba? Yung negative pa yung naririnig ko. So yun yung idea na nakukuha ko. And then limited lang yung oras ko. Gawa nga na may trabaho, may full-time job ako. Ang baon-baon ko lang talaga mga mentors, yung pangarap ko sa buhay. Napagod na ako sa trabaho ko eh. So gusto ko naman, ganito na ba talaga ako habang buhay? Pag magbabayad ng bills ng family, magbabayad ng mga utang, tapos magre-reloan ulit, tapos utang ulit. Alam mo, nakakapagod na po. Nakakapagod yung ganung buhay. Na bata pa na ako, nai-experience ko na siya. Ayoko na ganung buhay. Darating ako ng 35 or 40, tapos ganun yung buhay ko, tapos mag-aasawa pa ako. So ayoko yun yung mga sundan ng mga anak ko in the future. So that is why mga mentors, no, ganyan po kami karami. Imagine malaki yung family namin. So that is why mga mens, nag-step up po ako, lumabas po ako sa comfort zone ko. Sumasama ako kahit saan. Alam niyo ba mga mens, nagpa-picture lang po ako niyan. Nag-absent pa ako sa school. Ang sabi ko, mag-absent ako kasi not feeling well. Friday yan. Nangutang pa ako ng pamasahe ko papuntang Manila, mga mentors. At alam niyo ba anong masakit? Hindi po ako kasama sa awardee. Nakikisama lang po ako dyan kasi gusto ko nga mag-observe. Gusto ko magpunta ng Manila. Gusto ko makakita ng mga mentors. Sige nga, gusto ko makakita ni Mentor May. Kasi si Mentor May naman yung pinaka-mother upline namin. Gusto ko makita si Mentor May, Mentor Kat, Mentor Marlon. Kung totoo ba talaga yung mga sinasabi nila? So, ganun ba ako ka-skeptical na tao, no? And mentors, kahit nasa labas lang kami, sinasabihan kami ni Tita Betty, kasi limited lang yung venue, limited lang yung pwedeng makapasok sa venue, yung mga awardees lang talaga. Sabi namin, mens, okay lang kahit nasa labas lang kami. Every time nalalabas sila, Mentor Marlon, magpa-picture kami. Fanatic talaga mga mens. Ganun po ako nung nagsimula. Utang yung pamasahe, hindi naman kasama sa event.
pero pumunta sa event. Kahit nasa labas lang. Sabi ni Tita Bete, bigyan nyo na lang ng pagkain doon sa labas kasi nakakaawa naman yun sila. So, hindi Tita Bete sa amin. Kasi taga Bohol din si Tita Betty, di ba? So, mga mens, dati lang din ako nagpa-picture sa mga mentor. Sabi ko, magpa-picture nga ako, mens, kung totoo ba talaga yung 1 million na yan, 2 million na yan, kasi baka yan lang yung sagot para matapos yung mga utang ko sa buhay. Ganun siya, mga mentor. So, naging intentional po ako na aralin si I Am Worldwide. Gawa nga na wala naman akong idea sa ganitong klaseng negosyo, inuna ko po talagang aralin si I Am. So habang nagtatrabaho ako mga after school, nag-a-attend talaga ako ng training. No excuses yan. Ginagawa ko yung trabaho ko muna sa school. Tapos after that mga mentors, no, 7 p.m. hindi po ako nag-multitask. I'll be honest, mga mentors, hindi po talaga totoo yung nakikinig tapos may ginagawa. Kasi dalawa lang po yan. It's either may natutunan ka, nakafocus ka doon sa pakikinig tapos may natutunan ka, or nakafocus ka sa ginagawa mo, wala kang natutunan. Ganun lang po yung kasimple. So kapag may training, siniset aside ko po muna, binibigyan ko ng 1 hour, 1 hour and 30 minutes po na makinig talaga. No, alam mo yun, mas nagtitake notes, kasi kaya marami akong notebooks po kasi mahilig akong mag-notes. And then another mga mentors, no? Intentional po ako nakikishadow. Alam mo, mas nag-a-ask ako, nakikinig. Hindi naman nag-a-ask kasi mahihain nga ako mga mens. Kapag may mga closing, yan, may mga kinakausap na client sila, Mentor Rio, dati Mentor Janet, hindi ako sabihin, mens, tuturuan mo ako na hindi po mga mens. No? Ang ginagawa ko po mga mentors, lumalapit ako sa kanila, tapos nakikinig ako, yung hindi nila alam, nakikinig pala ako, paano sila mag-close ng deal, paano sila mag-talk ng client, kasi gusto ko ding aralin. Tapos kung ano yung natutunan ko mga mens, gumagawa ako ng script, kasi nga, hindi ko kaya, hindi po ako magaling hindi po ako public speaker. Kasi yung major ko po, TLE. So more on skills po ako, luto, yung pagiging receptionist, magawa ng mga, alam mo yung mga, ano ng ref, ganun kasi TLE, Technology and Livelihood Education, yung pinag-aralan ko. So, hindi po ako sanay na magsalita sa maraming tao. 15 minutes lang yung time ko sa mga students ko. After that, skills na, hands-on na, practicum na siya. So, kaya mga mates, bago din sa akin, parang nanibago din ako. Kasi, hindi ko kakayanin magsalita ng 1 hour mga mates na hindi nagsa-stutter dati. Hindi ko kayanin, baka mahimatay ako. Ganun po ako, ganun kalala. Ganun po ako kabad sa public speaking rather. So kaya mentors, intentional po. Gumagawa ako ng script at pinagdaanan ko po lahat. Nag-start, nakikisama po ako sa ibang team. Mens, ako lang mag-isa, sabi ko, Mens, pwede bang makipasok sa inyo? Kasi may grupo sila Mentor Janet dati, may leader sa Mentor Janet dati, mga mentors no, na nasa Canada siya. Wala na siya ngayon, no? Pero nasa Canada siya. And then, mga Mens, nag-create siya ng team. Doon po ako sumasama sa kanya. Kaya sobrang grateful ko din sa kanya. Kasi sabi ko, kahit kunin mo akong host, basta mapajoin na ako, alam ko lang kung anong ginagawa niyo. Malaman ko lang kung anong ginagawa niyo. So nag-start ako na ganun, from hosting, 3 days ko yung pagpraktisan yung pagiging host ko. And then, after that, inaral ko din magiging IBP speaker. Grabe lang. Okay na ba ako maging speaker sa IBP? Baka pwede mo na ako i-promote. Gumagano ako mga mens. Then after that, kasi na-hit ko yung Sapphire ko, isa sa standard din kasi namin, hindi ka pwedeng mag-sharing, hindi ka pwedeng maging closer kung wala kang rank din. Kumbaga, standard talaga din yan na ino-impose sa team namin. So, kaya intentional din po ako nag-hit ng rank. Kasi gusto ko din maging sharer. Kasi di ba, ang goal ko maging mentor May, mentor Marlon, mentor Kat. Paano ko magiging mentor May kung hindi ko pagdadaanan yan lahat? So, intentional po at aralin ang negosyo. Yung step by step, gumawa ako ng program na sarili ko, yung sistema talaga na ano bang kailangan ko unahing aralin? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, ganun. Ganun po siya mga mentors. And yan yung ginagawa ko part-time lang. 2021 to 2022 po. Natutulog ako ng alas 5 ng umaga. Gising po ako ng 6:30 or 7:30. Wala minsang aligo, pumupunta ako ng school. Tapos, every break time or lunch break, mga mens, kasi di ba may nagde-direct ako, meron din akong mga napapa-join sa mga meeting, mga mentors. Tinuturuan ko sila. Nag-aaral ako sa gabi. Yung mga na natutunan ko sa gabi, tinuturo ko po sa mga leaders ko na 2, 3, 4, no? Na every lunch break.
So kumakain lang ako minsan ng 5 minutes, 3 minutes. Napaka-stricto ko po sa oras. Kasi bakit? Kailangan ko i-manage yung oras ko kasi di pwede may trabaho ako. So 15 minutes to 45 minutes lang yung coaching ko sa kanila. Tapos after that, kailangan ko na naman mag-prepare kasi kailangan ko na naman magturo sa mga bata. Pagdating ng alas 5 mga mens, iniiwan ko yung trabaho ko, nang tutok na ako ng clients niyan, ina-assist ko na yung leader ko, hinihingan ko sila ng client, bigyan mo ako ng client mens, kaya para to kausapin natin. Ganun po siya mga mentors, no? Dumating pa sa point, umabot ako ng 11 p.m. sa school, hindi ko na malayan, 11 p.m. na pala, hindi na ako makauwi. Ay, ganun po na senaryo kasi wala po kaming signal sa bahay, wala kaming internet. Hindi kasi kayang bayaran na yung internet namin, no? Yung Globe na umabot ng 1,000, 2,000, hindi namin kayang bayaran yon. So kaya mga mens, nakiki-internet po ako sa school. Dumating pa sa point, ang daming issue sa mga kasama ko. Mawala ka man sa paningin nila, sasabihan ka kaagad, nagbibusiness na naman yan siya, nagbibenta naman na yan ng barley. Ganun po siya kalala. Yun nangyayari sa akin. And ay wala akong sariling bahay. So kasi nakikita na lang ako sa mga aunties ko, palagi din ako nasasabihan na, ano ba yan? Borders na ba lang? Wala na ba yung naitulong dito sa bahay? Ganon siya. So kaya man, lumawas po talaga ako sa bahay namin, nakikitira po ako kila Mentor Rio dati. Nakikitira lang po kasi nga for 3 months, sabi ko, Mens, makitira ako sa inyo for 3 months, siguro to 6 months, and then i-goal ko na yung income ko dito sa ipapatayo ko ng bahay. Kasi, ayun, napagod ako sa kakalipat-lipat ng bahay. Ang dami ko ng gamit na nawawala. Napaka-hassle mga mentors. Hindi madali. Hindi siya madali, mga mens. Hindi ka makapag-focus kasi palagi ka naglilipat bahay. So sabi ko, mens, bigyan mo ako ng 3 to 5 months. Gawin ko lang to. Ipa-part-time ko lang siya. Si business, so, itotodo ko siya. Gusto ko lang makitira sa inyo para makapag-focus ako. Hindi ako makapag-focus sa bahay kasi ang daming negative. So ngayon mga mens, di ba sila Mentor Janet, Mentor Iyo, kumita ng 1 million, 2 million. Ito din mens, baka makatulong sa inyo lalo na kapag kasama mo yung mentor mo sa isang bahay. Hindi po talaga, hindi ko tinitingnan yung mentors yung, kung halimbawa kapag magising sila ng alas 8, alas 7, hindi po ako gumagaya sa kanila. Nagigising po ako ng alas 5 every Saturday and Sunday. Kasi kailangan ko maghanap ng client, kailangan ko kailangan may kausapin ako. Nagugol ako ng Give Me 5, Just For You dati kasi nga pantayo ko ng bahay. Binibili ko ng tiles, kapag maka-Give Me 5 ako, binibili ko po ng tiles. Ganun po yung mga ginagawa ko dati. 7 a.m. pa lang, kahit tulog na sa Mentor Janet, may kausap na po ako. At isa din yan sa naging motivation ko na kailangan ko tong itodo, kailangan ko tong bilisan. Kasi gusto ko din yung ginagawa nila na gusto kong gumising anytime na kumbaga may hawak mo yung oras mo. Gusto ko ng ganun na buhay, na hawak ko yung oras ko. Kasi sabi nga sa akin nga, palagi akong pagod, mens. 5 a.m. tulog kasi kailangan ko mag-posting sa mga groups, kailangan ko maghanap ng kaya, wala naman akong alam sa mga ads dati. Lalo-lalo na hindi naman ako nakakaalis sa school kasi may trabaho naman ako sa school. 8 hours or 9 hours nasa school kami or umabot nga ng 10 hours. So wala akong time talagang gumalagala mag-fly ring. So ang ginagawa ko lang mens, yung madaling araw, posting lang talaga sa mga groups. Doon po ako nakakuha ng mga international leaders, mga mentors at leaders, at clients pala. And walang arte kung humataw tayo mga mens. Kailangan hindi tayo pwedeng mag-inarte, no? Kasi mga mens, pangarap ko po dati pa, nung nag-start ako, na kailangan, gusto ko ng international leaders, gusto ko magkaroon ng international team, no? So mga mens, nung nakagkaroon na po ako ng leaders na nasa Hawaii, Canada, mens, at Malaysia, mens, hindi talaga ako, kapag sinabing may PINs, ako yung nag-unbox ng mga products nila. Sa Cebu, kasi Cebu yung pinakamalapit sa akin, every Saturday, 8 Jades, 6 Jades, mga mens, tinitirahan ko yan sa Cebu, mga mentors, no? Sariling gastos, hindi ako nahingi sa mga leaders ko. Nag-unboxing po ako ng mga Jades, pinapadala ko po, dinadala ko yan sa DHL kasi wala pang bed dati, wala pa yung, sa 2021, wala pa pong bed si I Am Worldwide. So from office, madaling araw or gabing-gabi na sinasamahan ako nila Papa Nons, papunta doon sa SM para sa DHL. Ay, yung ganun, grabe mentors, hindi madali, pero it's worth it din talaga. Kasi bakit mga mens?
Bakit mga mentors? Sobrang ganda din naman din ang binibigay ni I Am Worldwide sa akin ngayon. Ipapakita ko po sa inyo. Mga mentors, bago yan, isa-share ko sa inyo, magkano ba yung income ko nung nag-resign ako sa I Am? Nag-resign po ako ng August 2022. Ang income ko po sa I Am ay 11,500 po. Kung ikaw po magre-resign ka, kaya ko yan yung income mo. Kasi di ba kadalasan naririnig natin, ano daw, hintay ko muna kumita ako ng 1 million or 500,000 para mag-resign ako. Sa akin kasi means baliktad. Nung tinanong ako ng principal ko at saka ng master teachers, di ba kapag magre-resign ka, kailangan mong magpa-sign ng clearance. Sa akin po, mentor, sabi ng master teacher namin, Christine, kumita ka na ba ng milyon dyan? Bakit ka magre-resign? Sabi ko, sir, kaya nga ako magre-resign para kikita ko ng milyon. Naku, sagabal na yung trabaho ko dito. Sagabal na yung trabaho ko sa negosyo ko. Kaya sabi, grabe ka naman. Grabe ka naman. Kaya pinagalitan talaga ako ng principal ko, mga mentors, no? Kasi nag-resign po ako ng, sabi ko sa principal ko, ma'am, I need to resign immediately. Kailangan talaga. Bukas hindi na ako magre-report. Sabi niya, huwag kang mag-decide ng sayo. Kasi may 1 month notice yan. Kailangan mo paalam ng 1 month na hindi na talaga pwede, ma'am. Pero men, pinalano ko po lahat. Actually, nung nasa dream board ko po, nasa vision board ko dati noong 2021, magre-resign ako ng 2023. Pero dahil sa sobrang gigil din talaga ako, mens, na alam mo yung gusto ko ng freedom. So, mens, naging 2022 po. So, di ba napaaga yung aking pag-resign? Hindi ko na hinintay. So, ganun siya. Marami kang maririnig mga mens, mga negative from your co-work, co-teachers. Marami ako naririnig na ang dami mong pangbabayarang utang. Sabi ko, naniniwala ako sa negosyo na pinasukan ko kasi di ba inaral ko siya. Kung saan naintindihan ko kung ano yung negosyo yung pinasok ko. Kaya po mga mens, mahirap naman din talagang gawin ang isang bagay na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Ako kasi yung personality mga mentors o ako yung tao na gusto ko munang malaman kung ano yung step by step. Ano ba yung may 5-year plan po ako nung nag-start mga mens? Importante po ang 5-year plan. Yes, importante po yan kasi para hindi ako mag-relax. Ang target ko 5 years. Tapos kung matapos ko na yung 5 years, 5-year plan ko, ay hindi pa naman kasi 3 years pa naman ako sa IAM, no, magpo 4 years pa naman din ako. So hindi pa pala siya tapos. Mga Messi, yun yung naging motivation ko kapag tinitingnan ko yung notebook ko na ay ang layo ko pa, kailangan ko pang galingan. Hindi pwede akong sumama sa mga reunion. Alam niya ng mga pinsan ko kapag may mga Christmas party, New Year's, hindi po ako sumasama mga mens. Ginagawa ko po, pupunta po ako sa iba't ibang lugar na po prospecting, nagma-market, nagbibuild. Yes po, delayed gratification talaga. Sinasabihan ako ng mama ko, Christine, sabihan mo, kumita ka na, di ba? Nag-post ka sa Facebook, hindi ka man lang pumupunta dito sa Manila. Sabi ko, ma, unahin ko muna yung team ko. Kasi kung mangyari naman, kung halimbawa 7 years from now or 5 years from now, kapag maging stable, maging okay na, I can give all my time sa inyo. Unahin ko muna talaga to. Kumbaga, mentors, choose your hard. Dalawa lang pong option natin. Magre-relax ako ngayon, pagkita ko ng GB5, magre-relax, tapos babalik pa rin naman ako sa dati na gipit. Ayaw ko ng ganun. Kasi mahirap din naman eh. 'Di ba? And then kaya mas pinili ko po talaga na magsikap, paghirapan muna ngayon, magtiis muna ngayon, ano tawag nito, yung para magsusunog ng kilay, hindi muna matutulog ng alas 3, titiisin ko muna yan habang bata pa ako. Kasi alam ko, 5 years from now, makukuha ko na yung gusto ko, yung time and financial freedom. 7 years from now, makukuha ko na yan. So, yun talaga yung gusto ko mangyari. So, mga mens, nag-start din ako bilang isang sapphire. Pero mentors, ito yung tip ko sa inyo, lalo na sa mga bago. Mag-focus po tayo sa ranking. Yes, bago pa lang, mag-focus ka na sa rank. Kasi bakit? Rank-based company si I Am Worldwide. Kailangan naka-pattern po tayo, naka-align po tayo doon sa sistema ng kumpanya natin. Di ba kasi naman pwede na gusto natin ng time and financial freedom tapos nagbebenta-benta lang tayo ng barley. Malabo po yun. Active income po yun eh. Tama? Hindi naman din pwede na gusto ko ng time and financial freedom tapos nagdidirect-direct lang ako, hindi ako nagtuturo. Hindi ko tinuturuan yung mga leaders under my organization. Paano kaya yun? Paano lalaki yung grupo ko? Paano ako magduduplicate, magdi-delegate sa kanila? Paano mag-multiply yung team ko? Paano lalaki yung team ko kung ako lang yung gagawa lahat?
Hindi po yan pwede mga mens. Kaya pinagsabay po talaga direct. After mag-direct, kailangan ko turuan. Kung ano man yung natutunan ko sa gabi, yun yung tinuturo ko. Mentors, kailangan din one step ahead po tayo sa mga leaders natin. Kasi we cannot give what we don't have. Ano yung may tuturo natin sa kanila kung wala-wala mga lang tayo na intindihan sa ginagawa natin. Kung tayo nga naguguluhan, ano pa kaya yung mga taong naniniwala sa atin or nag-join sa atin? Di ba? So kaya nga clear yan sa utak ko muna bago ko ilatag sa kanila. Baka kung tanungin ako, hindi ko masagot, nakakahiya naman yun, no? Tapos sasabihan ba ako, ano ba naman to mentor ko? Parang wala naman sigurong kaalam-alam to. Di ba, so ayaw ko mangyari yun. Kaya kailangan one step ahead talaga ako sa mga leaders ko. Kung ganun talaga, mens. Malalaman nyo mamaya kung ano yung mga pinag-aralan ng mga core mentors ko. Mentors, mga core mentors ko po, Doctor of Biology, mga master teachers po, ilang taon nagturo sa US, no? 40 years, 30 years yata nagturo yun si Mentor Dante. Ako naman, men, teacher one. Ano yung ganun? Wala naman, hindi naman ako doctor, hindi naman ako master teacher. Pero yung mga core leaders ko po, master teachers sila. And then doctor of biology po sa ibang bansa. Scientist po siya. Pero yun, paano kaya natin yan sila i-handle? So, kailangan ko talagang galingan. So, we need to level up. At alam naman natin mga mens, ang next ng Sapphire is that Ruby, Emerald, Diamond. Tama po ba? But mentors, hindi po yan automatic. Hindi po yan like gusto ko mag-emerald, makukuha mo yan. Hindi ko pwedeng bayaran yan. Kailangan kong trabahuin yan kung gusto ko talagang magkaroon ng organic income. So, mens, I need to level up. Nagpupunta ako ng Ilocos Norte. Binild ko talaga muna yung kabilang side ko, yung left side ko. Kahit na, ano yan, mentors, no, yung parang strongest leg ko sila, kailangan, kasi sila yung nandun eh. Sila yung meron, hindi pa ako namimili kung ito, encashment ko ba siya. Hindi ko po tinitingnan yan mga mens. Para kumita kung kailangan ko mag-direct. Hindi pwedeng ipapasa ko yung liabilities ko, yung pagang, mens, gawin mo yan kasi para kumita ako, hindi ganon, mga mentors, no? Kung sino yung tao na nandyan, nasa left side mo man yan, nasa right side mo man yan, nasa, anong tawag nito, yung parang, strongest side mo ba yan or strong side mo ba yan? It doesn't matter. Kung sino yung nandyan, yun yung tuturuan ko at i-guide ko. So mga mens, nagpunta ako ng Ilocos Norte nung nag-resign ako. Baguio, para to build leaders. Yes, mga mentors. Pumupunta ako ng Cavite na mag-isa lang. Wala naman ako kamunguang sa Manila. Mga mens, lakas loob lang talaga. Nagtatanong-tanong ako. Meron naman akong bibig, no? So, kaya ko naman magtanong. So, nagtatanong-tanong na ako saan ba ako dito pwedeng sumakay papuntang Cavite. Mag-isa lang po. Tapos, minsan may isa sama ako na leader, napapasama ako kasi nga baka mawala ako doon sa Manila, mga mens. Kasi di ba, for how many years sa probinsya lang ako bago po sa akin ang Manila. So, ngayon, mentors, pumupunta ako may mga leaders ako sabi, Mens, wala pa akong sasakyan. Hindi mo na ako makakahataw. Naku, Mens, it's a wrong mindset. Kaya ka nga hahataw para magkaroon ka ng sasakyan. Hindi ka magkakaroon ng sasakyan kung hindi mo siya tatrabahuin. Walang ganon. Hindi pwedeng magdasal ka lang, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan para magawa ko na si I Am Worldwide. Tapos binigyan ka lang ni Lord ng sasakyan na parang wala kang gagawin. Hindi pwedeng ganun, mens. It comes with a price. Meron at meron talagang kang gagawin. Ganun po yun. So, pumupunta pa ako sa iba't ibang lugar. Mag-isa lang, mga mens. Mag-isa lang. Minsan may kasama ako. Nagpapasama ako. Pagod. Nakakauwi ako sa bahay. Alas 9 na. Naglalakad na kasi wala nang masakyan. Mag-isa. Mentors. Ganun po yung ano ko. Dito po sa Bohol. Kasi nasa Bohol po ako ngayon. And then, ganun talaga, mainit. Yes, normal naman yan, mainit. Okay lang naman. Kung mainitan ka ngayon, importante hindi ka habang buhay maiinitan kasi magkakaroon ka din ng sasakyan, di ba? So, I started po na mag-create ng inner circle. Ang goal ko po, mga mentors, is that magkaroon ako ng solid leaders na makakasama ko sa pag-build. Yes. Kaya nag-start ako sa kung sino yung willing, 4, 5, 10 yung willing, yun yung tututukan ko. But of course, mga mens, we have an agreement. Kailangan may agreement kami. Tututukan kita, tuturuan kita, tutulungan kita kung bibigyan mo ako ng oras. Kung gagawin mo kung anong sinasabi ko sa'yo. Pero kung hindi mo naman din kaya pang ibigay, hindi po kita, dyan ka muna sa mga trainings natin. Makinig ka na lang muna. Hindi kita muna didisturbuhin. Sabihan mo na ako kung kailangan mo ako. Ganun po siya, mga mens. Napaka-strict ko po talaga kasi bakit? Ayaw ko magsayang ng oras.
Ang layo ko pa ng gustong mangyari. Gusto kong maging kagaya ng Mentor May na meron siyang Alpha Blast Core. Yung parang meron kang dalawang leaders na solid sa left side mo at saka sa right side mo. Yun, that's my ultimate goal. Ang layo pa. So, mga mens, nag-start din ako sa ganyan. At nangyari nga, tinarabaho ko po yan, nag-direct-direct ako ng 2023, 2022, 2023, hinataw, direct hanggat sa makakuha ako ng mga leaders. Sinabayan ko po yan ng dasal. Lord, bigyan mo po ako ng mga right leaders po sa grupo ko. And gamitin mo po ako ng mga, gawin mo akong maging instrumento para mabago din yung buhay nila. Yung pare-pareho ng gigil, kagaya ng sa akin. And alam niyo, mentors, binigay po siya noong 2024. Di ba ang haba? Ang dami pang nangyari bago binigay ni Lord. So nagkaroon po ako, meron po ako ngayong core mentors, core leaders. Um, may nang, yes, Mentor Dante is nasa US po siya. Mentor Tina is nasa Canada. Mentor Mark is nasa Hawaii. Siya yung bago natin na full-time. Yes, tatlo yung trabaho niya sa Hawaii. Sa wakas, nakapag full-time na siya ngayon. That's our goal. Nung nag-start siya noong July 2022, tinanong ko siya, ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Sir, kasi di ba medyo 50 plus na siya eh. Retired master teacher siya sa Ilocos. And then tatlo yung trabaho niya sa Hawaii. Sabi niya, ma'am, gusto ko na talagang gusto kong gusto ko yung hawak ko yung oras ko, gusto kong gumala kasi hindi ko yan nagagawa nung nagtatrabaho ako dito sa Hawaii. And sabi ko, sige, kung gusto mong gawin yan, ito yung gawin mo. Kung gusto mong mangyari yan, ito yung gawin mo. Nilatag ko lang sa kanya mga mentors, kaya nag-sapphire po siya in just 2 weeks sa negosyo, dito sa IAM. And then, ang kagandahan pa, yung leader niya under his organization, nag-sapphire din sa the same month. So, yan yung pinapasa namin sa mga leaders namin, mga mens. And then, another mentors, no? Ngayon, kasi ang goal namin mag-resign. Ang dati goal namin, mabawasan ng isa yung trabaho niya every year. So, mens, ang nakakatuwa lang kasi every year din, nagbawas siya ng trabaho. At then ngayon, full-time na siya, nasa Ilocos po siya nag-build doon. Right? And then, ngayon lang na year. And then, yung bago po namin na dadagdag, kasama po ito sa focus project ko dati, last year lang, couple po namin sa La Union, and ano, na to yung Baguio. Baguio at La Union yung binibuild nila ngayon mga mentors. And ako yung nag-build, sabi ko nga, ang goal ko magkaroon ako ng solid na core para makakasama ko sa pag-build. Since ako yung nasa Bohol, ako po yung nag-build dito sa Bohol. And then si Mentor Dante naman sa Mindanao. And USA ngayon ay tinatry niyang mag-build sa USA kasi nasa Las Vegas siya ngayon. And then sa Ilocos naman, Mentor Mark and Mentor Tina. And sa Canada and Hawaii, we have Canada and Hawaii. And La Union naman and Baguio, yung bago po natin na power couple. Kakasimula pa lang, less than a year pa lang po nilang ginagawa si IAM. Nakakatuwa lang mga mens kasi sabi ko sa kanila, naka-focus project lang. 5 lang yan sila mga mentors dati. Isa lang yung nag-survive, o di ba? Yun lang yung goal ko. 5 kayo, okay lang kung hindi kayo sasabay yung 5. Importante may isa lang talaga ako na makreate na sasabay sa akin. So, sila yung nakasabay mga mens, nag-sapphire sila noong December. Ginawa nila yung business noong July, August yata. Nag-sapphire sila ng December. Nagpa-sizzle kaagad sila nung last month rather. Nagpa-sizzle. Kasi yun yung requirements, diba? Yun naman yung dapat gawin. After mo mag-hit ng sapphire, kailangan ka magpa-sizzle. I-gather mo yung team mo. And then after that, mga mes, naglabas sila ng first car nila last year din. Last month, bada. Last month. So, nakakatuwa lang mga mentors kasi dahil sa pagbibuild natin, madali na lang po yung pag-hit ng Ruby. Kasi may mga gumagalaw na kasi may na-build ka, di ba? So, madali na lang siya. At alam niyo ba, mentors, so na-hit ko yung Ruby ng 2023 ng October. Mens, grabe lang ang pinagdaanan ko. Na-hit ko din yung 1 million ko dyan. And then, na-disgrasya po yung sasakyan, nakakalabas ko lang. So, kakalabas ko lang from office, pag uwi namin, papuntang Bohol, na-disgrasya siya. So, total wreck, nawala po yung sasakyan ko, binayaran na lang ako ng insurance ko kasi hindi siya pwedeng i-repair ng Toyota. And then, wala. Kailangan ko pa magbayad ng malaki kasi may na-disgrasya kami. Gumastos ka na, nawala na yung sasakyan mo na pinagastusan mo ng malaki, gumastos ka pa ng almost 70,000 kasi nakadisgrasya pa kami ng isang restaurant. And then, mens, hindi po yan nakapag-stop sa akin para humataw, para makuha yung Ruby. Kailangan ko umuwi kasi kailangan ko pang humataw kasi kailangan namin i-target talaga yung Ruby. Same month yan, October.
Mens, wag nating tingnan yung mga material na bagay na nawawala sa atin. Ang mindset ko palagi, kung nakuha ko yan ngayon, kung nawala man niya siya ngayon, for sure makukuha ko din yan ulit sa susunod, no? Baka hindi yan para sa akin, baka ang gusto ni Lord ay sports car now, di ba? Ano na lang tayo mga mens, no? Positive na lang tayo mag-isip. So mga mentors, na-hit natin yung Ruby ng October. And dahil nga, hindi tayo nag-stop, sabi nila sa akin, mens, mabuti nandito ka pa. Ang laki na nagastos mo, almost 1 million din yung gastos mo. Tapos, nandito ka pa, nakatayo, natuto ka pa sa amin. Sabi ko, nawala na nga ako ng 500,000. Mag-iiyak pa ako doon sa bahay. Nung walang mangyayari sa akin. Kailangan kong umalis, kailangan kong humataw, kailangan kong makabawi. So, yun lang yung mindset ko mga men. Kaya nung November po, nag-emerald din po tayo. So, 1 month lang yung pagitan, mentors. Kung nakikita niyo po mga mens, lumalaki po talaga yung income kapag nag-hit ka ng rank. Habang tumataas po yung rank mo. So, level up ka lang ng level up mga mens. Ang layo pa natin. 8 ranks po si IAM, Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, Crown Alpha, Diamond, Crown Alpha Mentor. Mens, ang layo ko pa sa Crown Alpha Mentor, wala akong karapatang mag-relax. 'Di ba? So kaya kailangan talagang bilisan every day. Kailangan wag maging tamad ako. So mga mens, lumalaki yung income. So focus ka lang diyan. At the same time, automatic din lumalaki din yung grupo mo kasi maraming nabibuild eh. Kaya mga mens, nung December, hindi ko naman na-hit kung diamond kasi kailangan ko talaga ng kailangan ko pang trabahuin yan, mga mens. Pero pero kumita po tayo ng 174,000. So imagine that means hindi ko naman na-hit yung diamond yan, pero lumalaki yung income ko. Yun yung nagustuhan ko sa organic na building. Kasi nga, hindi siya madali, mahirap siya. Pero kasi kapag kumita ka naman ng ganyan, nasa bahay ka lang, hindi pa kasama yung income mo sa product, ay, naku, okay lang kung mahirapan ako. Okay lang kung mapagod ako. At ang kagandahan mga mens, di ba, July, 2021, October, ginawa ko yung CIM na part-time. Nag-resign ako ng August 2022. October 14, nakuha ko yung first million ko. Mga mens, medyo matagal siya. Pero ang kagandahan kasi mens, yung second million natin, nakuha ko po siya ng less than a year, 8 months po. So, diba, mabilis na lang po siya mga mens, diba? Kasi may, ano ka na, nagawa mo na-repeat mo na yung process. Alam mo na kasi yung proseso, alam mo na yung drill. Repeat mo na lang siya every day. And ito po yung naging resulta natin in 3 years rather. Nakuha natin yung emerald mga mens. Nagtap po tayo sa Visayas, naging consistent po tayo na top mentors. Ngayon, top 6 na lang ako mga mens, no? Parang nakaka-alarma din yun kasi top 6 na lang sa Cebu, ay sa Visayas. So, kailangan ko pang galingan, kailangan ko pang mag-double kayod. And then, car achiever, multiple travel incentive. Mentors, kapag may grupo ka, kapag nagre-level up ka, nagra-rank up ka talaga, mens, dito ko nakikita na napapatunayan na totoo pala yung sinasabi ng mga top mentors, sila mentor Catherine Policarpio, na magiging default, magiging automatic pala yung mga pag-hit ng travel at saka yung mga luxury. Kasi nangyari po yan sa akin mga mens. Nag-hit lang naman ako ng Emerald pero na automatic na hit ko din po yung level 2 na luxury incentive po ni IAM. Di ba mens? Automatic siya. Yung isa lang naman yung focus pero ang daming nangyayari. Kumita ka pa ng 2 million. Tapos na-hit ko pa yung luxury na LV na bag, mga mentors, na first time ko po makahawak na ganyan. Akala ko imposible kasi di ba nakikita ko lang yan sa mga influencers, sa lahat, evangelista. Pero kaya pala, posible pala siya dito sa IAM Worldwide. And then, nahit din po natin yung pa-travel po ni Mentor May sa South Korea ng 7 days po kami doon. And then, ni Mentor Kat din na Hong Kong at saka Macau. And then, may pahit pa na Gucci si Mentor May. Nahit din po natin mga. So, alam mo yun, mentors, kaya pala. Kaya pala, bes, mag-focus ka lang sa proseso. Mag-focus ka lang doon sa process talaga. Kung paano. Pero everyday, mag-focus ka lang sa everyday mo na ginagawa. Huwag mong tingnan yung malaking ba, ay 5 years pa, ang layo ko pa. No, mens! I-chunk mo yan. Yung 5-year plan mo, gumawa ka ng 1-year plan, gumawa ka ng midterm goal, gumawa ka ng short-term goal. I-apply mo lang yung natutunan mo, di ba? May setting of goals tayo. Kung nakikinig talaga tayo, mens, ma-apply talaga natin yan. Malaking tulong sa akin ang pakikinig sa training, mens, kasi doon ko nalaman na kailangan ko palang gumawa ng short-term goal,
yung monthly goal ko, quarterly goal ko. Ang quarterly goal ko sa team, may pa-season kami every quarters, mga mens. Ito baka makatulong mga mentors. December pa lang, halimbawa, last year, December 2024, may goal setting na kami with the team, nagpa-planning na kami for our activities for 1 year sa 2025. So naka-ready na po kami, mens. Bago pa lang mag-January, ready na lahat ng gagawin namin at ilalatag na po yan sa baba nila. So may synchronization mga mentors, kumbaga, alam mo yung passing of mindset, vision, right attitude, and skills sa mga leaders pababa. Yun yung ginagawa namin. And then, ano siya mga mens, no? January, implement ka agad 90-day burn. Yun lang naman yung sinasabi ni Press, di ba? Magna 90-day burn lang. 90-day burn, after 90-day burn, seasonal kami. And then after magpa-season, mga mens, proceed na naman another 90-day burn. And then another season na naman hanggat sa mayroon kami pong big event dito sa Bohol po ngayong November 8. So that's our culmination. Kumbaga, hindi namin ginawang December kasi nga Christmas, yung mga leaders namin from Hawaii, uuwi eh. So, ginawa namin November. Yun po yung mga mentors, no? Nakagandahan yung dating weekly natin na 5,000, 2,000 mens. Dumating pa sa point, baka maano kayo mga mentors, no? Kasi, nagbi-meeting kami dati nung core na Team Courageous. Tinanong ako, magkano ba kinita mo dito? Magkano na ba kinita mo, Christine? Ano pa ako noon? 2022 pa ako noon, mens, February 2022. Hindi ko makalimutan kasi bakit? Umiyak ako, mens, kasi ang na-report ko lang, 2,000 lang po yung income ko, mens, in a month. Ha? 2,000? Oo, kasi hindi ko po, ang tinutukan ko, miss, yung strongest leg ko eh. So, paano ako kikita? Kailangan ko mag-direct. Di ba? Tapos part-timer pa. 2,000 lang, mens. Hindi pa ni ganun, hindi pa ni ganun. Sabi ko, shucks, umiyak na lang talaga ako, mens, na mag-isa. Sabi ko, hindi ako papayag na. Sige lang, ngayon lang to. Hindi ako papayag next time na hindi na ako kikita ng malaki. Kailangan ko lang talaga itong gawin. Kailangan ko lang gawin to para hindi din maiwanan yung mga leaders ko sa kabilang side. Kahit nasa strongest side sila. So, mens, yung dating 2,000 lang yung monthly. Ngayon, kumikita na tayo ng 89,000 per week. Minsan din 50,000 per week. Mga mens, di ba? Ang ganda lang, ang sarap lang. At yung dating nagpa-picture lang, di ba? Yung dating nagpa-picture lang, ngayon ako na din yung kumikita. So mga mentors, no, importante mag-attend ng event. Yes, importante mag-attend ng event. Importante din na magpa-picture ka sa mga income ng mga mentors mo. Then, mga mentors, dito natin nakuha yung sasakyan. Dito natin na-treat yung family natin na kaya mong mag-staycation tayo sa Tanay. Oo, 30,000 per night. Okay lang, kasi kumikita ka naman eh. 'Di ba? Na-treat ko na yung parents ko, yung family namin. Dito pa lang sa dito pa lang sa Pilipinas kasi hindi ko pa naman din afford yung sa ibang bansa. 'Di ba, mga mens? At ang gagandahan, kaya mo mag-treat sa kanila kahit saan ka kumain, kahit kain tayo sa BGC, kaya mo mag-treat kasi hindi ka na kinakabahan kasi may pera ka naman, may kinikita ka. Kaya mo nang marigaluhan yung mama mo kasi pangarap ko talagang magregalo sa mama ko. Yes, men, malapit ako sa mama kahit na nahiwalay ako sa kanila for 22 years. Imagine that, ang habang panahon, no? 22 years po kami hindi nagkita, medyo walang komunikasyon. Pero again, hindi naman ako pinalaki na mayroong hate sa mga parents ko. Pinalaki ako ng mga grandparents ko po na, alam mo yun, maging grateful na lang kasi nabuhay. Hindi kailangan ko mag-payback sa kanila. Kahit hindi naman sila yung napalaki sa akin, it's okay. Tinitingnan ko na lang yan as, kasi di ba, honor your parents. Yun yung sabi sa Bible. So, kailangan natin i-honor yung mga parents natin. So, ngayon naman, pangarap kong bigyan siya ng bahay. Kaya, yun yung tinatrabaho ko ngayon. Mga mentors, no? And then, kaya mo mag-travel kahit hindi naman siya libre. So, nakapunta ako ng Indonesia, mga mens, all expense paid by me. 'Di ba? Yun yung reward ko nung nag-emerald ako. Emerald ako, mga mentors. Mag-travel talaga ako sa ibang bansa kasi pangarap ko talaga maging flight stewardess para makatravel sa ibang bansa. Pero hindi pala yun yung binigay para sa akin. Hindi pala ako nakadestin para maging flight stewardess para lang mag-travel. Nilagay ako sa I Am Worldwide para makuha ko yung pangarap ko na mag-travel sa ibang bansa. So, nag-travel po tayo ng Indonesia at ang kagadahan, mens, kasi di ba nag-build ka, kumikita ka ng 50,000 per week, ang sarap lang. No, pag uwi mo, may income ka din, bawi pa rin yun, yung income mo, yung ginastos mo rather. And then, mentors, ito, pangarapin nyo din, men. Sinabi ko talaga dati kala mentor sa'yo, men, kami talaga yung magpaparami ng elite sa team ninyo. Talagang gagawa talaga kami ng paraan, mes, para maparami namin yung elites. Ay, kiniklaim lang naman namin yun, mes. Hindi ko naman alam kung paano pa dati nung nag-start pa kami, pero kiniklaim ko lang. Kaya nga, Gems yung pangalan ng grupo namin, di ba?
empowered millionaires. So, GEMS is bato. So, doon namin, mens, kami yung magpaparami ng elite sa team, Team Jaguar. Dahan po, hindi na po ako yung na-awardan, no? Recently po, nung nag-awarding si I Am Worldwide, top 2 po ng international po ang ating core, si Mentor Tina from Canada. Siya po yung top 2 ng buong I Am Worldwide. And then, na-awarded din yung ibang mga core mentors natin. Diba? So, yun naman yung kinakatuwa ko na hindi na lang ako. Yung parang kahit hindi na lang ako nakikita nila, importante sila umaangat. So, travel din mga mens, no, nakakasama ko sila sa travel. Sabi ko sa inyo mga mens, hanap ka ng mga tao na sasabay sa'yo. Sabay kayong mangarap, sabay niyong gawin. Trabahuin yung pangarap. Sa sarili ninyo, o sa sarili, sa pamilya, sa team. Ganun siya mga mens. So, nakasama ko na yung team ko sa Hong Kong nung nagpa-travel si Mentor Kat, and then sa South Korea naman din. And sa millionaires din naman mga mentors, I am so happy and blessed lang talaga din. Kasi same na kami nakinita ng mga mentors. Hindi po talaga ako Jade package holder kasi nga 'di ba, dati pa ako na member mga mens, hindi na pwede mag-upgrade. O hindi ko naman afford din dati mentor. So, kahit na ako lang yung platinum sa buong sa kanila, kailangan ilaban ko talaga na kailangan ko kumita ng milyon. Hindi excuse yung Jade kasi sila miss. Hindi pwedeng excuse yun. Kailangan ko sumabay. Ayaw kong maiwanan sa mga core ko kasi ako yung titingnan nila eh. So, ang kagandahan miss, nakakasabay sila. Meron tayong isa na 3 million earner na, and then tatlo na 2 million, and then apat po na millionaires. And may mga niluluto po kami ngayon, niluluto talaga kasi binibuild namin eh. May, dito sa Bohol, may niluluto kami na millionaires na dalawa. Mag-ina po sila mga mentors. Yun yung tinutulungan ko dito sa Bohol. Mga negosyante sila, mens, pero kinonvert natin sila into networker. nangyari naman siya, mens. Hindi pa man kagaya ng sa core na solid talaga, nasisway pa yung mindset, pero hindi ko titigilan siya hanggat sa hindi talaga. Yun po yung nag-top 1 sa fears nung awarding po namin. Yan po yung na binibuild ko dito sa Bohol. Silent muna kasi kailangan ko muna siyang i-build talaga, yung tuturuan ko muna. So, yan mga miss, hindi lang din ako nakahit ng incentives, pati din yung mga leaders ko, at hindi lang din ako yung nagkaroon ng sasakyan. Pati din yung core, nag-start talaga sa core mga mentors, no? Kasi from them, ibabagsak yan nila sa baba. Para at least may susundan. Isa yan talaga sa sinasabi ko sa kanila, core leaders, please sundan yung success formula ni I Am World. Hindi pwede tayo mag-shortcut. Kahit nasa ibang bansa ka, hindi excuse yan. Mes, marami naman akong sasakyan dito sa Hawaii. Marami naman akong sasakyan dito sa US. Kukuha pa ba ako ng sasakyan sa Pilipinas? Yes, kailangan. Kasi yung sasakyan mo sa US, resulta yan sa pagtatrabaho mo. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa I Am Worldwide. So kung gusto mong magamit yung sasakyan mo, kumuha ka ng sasakyan dito sa Pilipinas, na income mo talaga sa IAM. Sumunod naman din sila, mens. Kaya, nangyari, kahit na may sasakyan sila sa ibang bansa, nakakapaglabas din sila ng sasakyan dito sa Pinas. At may isa din tayo na core leader na din, na property incentive achiever na din siya. And then, mentors, ito lang yung iiwan ko sa inyo. Very short lang naman yung journey ko kasi 3 years pa naman din ako sa IAM Worldwide. Hindi po aksidente kung bakit ka nandito sa IAM. Yes, pwede namang maging product user ka lang, di ba? Pwede namang mag-join ka tapos mag-use ka lang ng product. Pero nag-attend ka ng training. Ibig sabihin nun, mens, may purpose kung bakit napasok ka sa mga trainings, may purpose kung bakit napasok ka sa team, sa mga activities sa grupo, may purpose yon. Mentors, gamitin mo yung purpose na yan or isipin mo na yung purpose na yan, yan yung makakapag-inspire sa maraming tao. Mans, hindi ibig sabihin na nag-give me 5 ka lang, nag-just for you ka lang, nag-sapphire ka pa lang, hindi ka na makaka-inspire ng maraming tao. Lahat po ng stories, mentors, bawat tao po, magiging inspirasyon po yan sa atin. Kaya nga ako mga miss, nakikinig ako sa downline eh, kahit na mentor ako, nakikinig ko, sige nga miss, i-share mo nga yung paano ka nga nakapag-pay-in, miss? Kapag nakapay-in ng Jade yung downline ko, miss, paano mo nakuha yung pay-in mo na yan? I-share mo nga sa akin. Kasi gusto ko din gawin. Miss, kahit na downline, kahit bagong pasok, yes, mens, kailangan ko marinig yung story nila. Kasi mens, bawat story po, importante po yan. At kailangan ko rin marinig yung story ng mga downlines ko. Kasi bakit? Kailangan kong alamin kung ano yung deepest why nila. Ano yung pinaghuhugutan nila. Kasi bakit? Tutulungan ko silang makuha yung pangarap nila, di ba? So, kailangan alamin ko talaga yun. Unang-unang tinatanong ko po sa leader kapag pumapasok, nakikita mo na ba yung sarili mo 5 years from now?
Marami akong naririnig na sagot. Ang sabi, hindi pa mens. Parang ganun pa rin mens. May iba din, magiging successful. Depende din naman yan sa tao. Hindi din naman natin pwedeng i-judge yung tao na yan. Ang tinatanong ko lang sila, sige, kung bibigyan ka ng opportunity na pwedeng makuha mo yung pangarap mo, may pangarap ka ba? May gusto ka bang mangyari sa pamilya mo? Meron naman, mens. O ano yun, isulat mo. Tapos kapag sinusulat nila, sige nga, mens, paano makukuha yan? Makukuha mo ba yan sa trabaho mo, mens? Na-compute mo na. Kinukomputean ko po magkano yung sahod mo, kung mag-abroad ka, magkano salary mo sa abroad, magkano yung worth ng pangarap mo. Tapos, kino-compare ko po siya sa IAM. Kaya po, mens, na-convert po sila na mag-attend ng training, mag-build, ganon. Yun po yung motivation ko. Yun po yung ginagawa ko para ma-convert ko yung mga leaders ko na mag-build din. And then, your dreams count, mga mens. Marami na i-inspire. Sa simpleng mga ngarap ka lang, yung magsabi ka lang na magdi-declare ka lang ng pangarap mo, maraming nai-inspire po kasi maraming tao din talaga na nakalimutan na yung pangarap nila na nakapokus po sa paghahanap buhay, paghahanap pera, para may ilagay sa mesa, para may makain yung pamilya. Minsan kasi nangyari na yan sa atin mga mens, aminin po natin mga mentors, no? Na dahil sa kakapokus natin sa kakatrabaho para lang para may kita tayo everyday, hindi na nakalimutan nating mangarap. Yes po. Importante po talaga yan. And then your voice matters. Lahat po nasasabihin niyo, matter naman siya. Wag lang talaga tayo mag-dwell sa mga negative na iniisip natin at mga sinasabi natin. And then you were born to make an impact, mga mens. May dahilan kung bakit ka nabuhay. Hindi lang just to pay bills, hindi lang para magbayad ng utang. No, hindi po. May purpose ka po dito sa mundo. Yan po yung panghahawakan mo. And maganda no na kahit nawala na tayo dito sa mundo, darating yung time na mawala man tayo dito sa mundo, mga mens, at least, di ba, nakapag-iwan ka ng legacy po sa pamilya mo, sa next generation ng angkan mo, at sa community din natin. Kasi mens, yung income ko din po dito, aside sa bahay, nagpagawa ng canteen sa school ko dati, doon sa Bukid, sa mountain area. Kasi na-assign ako ng 3 years doon sa Bukid eh. So, nagpagawa kami ng uh, canteen kasi wala nga silang canteen. So, yun po yung parang goal ko, parang motivation na din na hindi pa yun enough. Kailangan ko pang maghataw para at least makatulong din tayo sa community. Kasi di ba gusto ko din magturo ng mga bata, gusto ko makatulong sa mga bata. So sana po may natutunan kayo at na-inspire kayo sa sharing ko ngayong ngayong araw rather. This is Mentor Christine. I am proud agent of Hope and I am worldwide. Ang dami kong tanong sa'yo, men. Sakinig talaga ako sa'yo. First question. Ang dami pala. And then, ang first question ko is, ilang taon ka na? Pangalawa, anong personality mo? Pangatlo, networker ka na ba before or first time mo to? Pang-apat, ano yung mindset mo kapag nag-hit ka ng goals? Kasi I know you are a goal getter. So, yun lang, men. Thank you so much. Kinakabahan naman ako sa'yo, Mens. Kinabahan na tuloy ako, Mens. Nung ikaw na nagsalita. Anong po, Mens? Unang tanong, ilang taon? Mens, naku, Mens, 33 na po ako. Yes, Mens. Eh, di ba plano ko din mag-settle down, no? Pagdating ng 36, 37. So, kaya kailangan, i-set ko. Pangalawa, Mens. Ano yung pangalawa tanong, Mens? Dati ako networker. Anong personality mo? Tas, Personality. first Actually, time mo Mens, ba ng network? D po ako, high D po. S po ako nung nagtuturo ako. Napaka-S ko po talaga. Isa lang po yung friend ko, Mens. Isa lang po yung talagang sinasamahan ko. Hindi ako madaling sumasama sa ibang tao. Lalo na kapag hindi ako komportable. So, isa lang talaga yung sinasamahan ko. So, napaka-S ko. Nung napunta ko sa IAM, naging D, hanggang sa inaral ko po yung DISC. Yes, mens. Kailangan aralin talaga. Hindi pwedeng mag-settle tayo doon. So, di kasi ako, kaya kailangan masunod. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan aralin yung DISC para maalam natin paano i-handle yung mga leaders. And then next, mens, hindi po ako networker. Negative nga ako sa networking business dati, mens. So, first time ko po dito sa I Am Worldwide. First time po. And then yung pang-apat, mens, is that yung mindset ko, whatever it takes talaga. Yung parang kapag nag-set ako ng goals, halimbawa may nilabas na incentive si IAM, means ura-urada or after ng toko,
after paglabas ng incentives ni IAM ng morning, means nagpa-planning na po ako sa gabi or sa madaling araw. Nilalatag ko na lahat ng requirements. Ano ba yung kailangan ko? May notebook po ako dyan na doon ko nilalagay yung mga requirements. Tapos unti-unti ko i-check and planning na kagad. Paano ko kukuha ng mga direct ko na nasa Luzon? Kasi di pa sa Bohol ako, mens. Di ba nung nag-hit kami ng Hong Kong at Singapore, di ba na-hit din natin yan, mens? Thank you, Lord. Nung nag-hit kami ng Hong Kong at Singapore, mens, di ba ng kailangan ng direct, kailangan na mayroon kang direct na madala doon sa Manila. Nag-direct talaga ako sa Manila, mens. Naghanap talaga ako, nag-posting ako sa mga sa Manila, Taguig, group, ganun. Ginagawa ko ng paraan. Tapos, kung may mga international leaders din kasi naman din ako, kumukuha ako ng mga proxy. Dinadabihan ko, mens. Halimbawa, 5 lang yung kailangan, ginagawa ko 10 to make sure talaga na ma-hit ko talaga yung incentive na yan. So, ganun, mens. Meticuloso ako kapag nag-hit ng incentives. Kailangan nakalatag, morning, gusto ko ma-hit siya na malayo pa yung time frame, yung deadline, para hindi ako mangarag. At din, para may time pa akong tumulong sa leaders ko. Kaya, may leader din ako minsan nakahit ng ngayon na Singapore din ni IAM Worldwide. Ganun siya, mens. Thank you so much, Mens. Ayan, Mentor Lay, back to Mentor Lay. May question tayo dito. Ayan, thank you so much, Mentor Christine, no, sa napakagandang sharing. Ayan, so may questions dito, Mens. Paano niyo po na-handle yung mga rejections and anong way mo po para makakuha ka ng prospects? Okay. Paano kung mag-handle ng rejections, Mens? Unang-una, Mens, hindi ko dinidibdib kapag nare-reject ako. Bahala sila. It's not my loss. Sa kanila yan. At ang daming tao, ang maisip ko palagi, hindi naman ako nauubusan ng client. Marami namang tao sa mundo. Kung hindi ako makakuha, kung ayaw mo mag-pay in sa akin, o di ba sa ka-friend mo, so pinifriend ko po yung mga friends nila, o ganon. So maisip ko lang, hindi ko sinasamahan ng emosyon. Kapag natutok ako ng client, hindi ko dinidibdib. Halimbawa, kung ayaw niya muna, o di okay lang, i-friend pa rin kita, pero magpo-post ako, mapapapansin ako sa Facebook, ganun siya, mens. Ganun yung ginagawa ko. Halimbawa, nireject niya ako. I-reject mo ako, ha? Tapos magpo-post ako sa Facebook ng income, ng travel. Effective yan, mens. Kasi may client talaga ako, sabi niya, ay, naku, ayaw ko na mga ganyan. Pero nung napopost na ako, mens, sabi niya, nakakaingit ka naman. Gusto ko yung gawin. Sige na nga, mag-member na nga lang ako sa'yo. Ganun siya. Effective naman siya. Paano ako mag-handle ng client, mens? Yung parang nabibuild ako ng rapport. Importante talaga yung nabibuild ka ng rapport muna, yung hindi diretso lang nagbibenta-benta ka. Hindi pwedeng bigyan mo lang hindi kasi pwedeng maging robot tayo, no, na magtatanong ng how, diretso bigay ka lang din ng presyo. Tapos kapag magsasabing benefits, magbigay ka ng hindi po. Intentional ko pong pasukin yung tao. Like yung nangyari sa Malta, may Malta po ako na bago. Posting ko lang yan sa mga groups, men. Nag-inquire siya sa akin. Sabi niya gusto niya lang bumili ng 1 box. Kapag ganun, mens, example lang naman yon. Sinasabi ko talaga, ma'am, pwede ko bang malaman kung bakit ka po magbibili ng barley? May mga health concern po ba tayo? Or gusto mo lang siya for maintenance lang, or for protection lang, or for prevention, ganon. Tapos sinasabi na kahit hindi kasi yung papa ko, meron siyang nagda-dialysis na, 74 years old na siya. Tapos, itatry ko lang kung effective ba yung barley. Mas magiging honest ako sa client, ma'am, to be honest po, hindi po ako makakagarantiya na gagaling yung papa mo sa isang box ng barley. Kahit, yes po, pwede namang bentahan kita ng 1 box, walang problema sa akin yun, so, ma'am. Pero, hindi ko po, wala pong assurance na gagaling yung papa mo or magiging okay yung papa mo sa isang box ng barley. To be honest po, hindi po ganun yung ganun kabilis yung ng barley sa tao. Depende po yan sa katawan ng tao. So, ang suggestion ko po sa'yo, nagsasuggest po ako, bibigay ako ng sa kanya options. Ang suggestion ko po sa'yo, sir, kumuha ka ng 17 boxes. Unti-unti po muna. 17 boxes. Tapos, ipainom mo sa papa mo 3 to 6 sachets a day. Straight mo pong inom yan ng 2 months. Tapos, tingnan natin kung may improvement pa siya. Kung may nangyari ba, may development ba or something like that, medical term yan. Hindi ko alam. Ganun siya, mens. So, sabi niya, ganun ba yun, ma'am? Sige, yun na lang yung kukunin ko, yung 17 boxes. Ay, sir, baka gusto mo ding i-try ng 45 boxes. Baka gusto mo ding uminom.
nilelevel up ko naman yung, ina-upsell ko, mens, hanggat sa makakaya ko. Pero may iba talaga na hindi ayaw. So, okay lang naman sa akin. Ang goal ko naman, makapag-join siya. Kasi kung mag-join na siya, doon ko naman din i-open sa kanya yung business side. Ayaw ko pilitin kasi baka masunog. Ino-open ko lang, sir, baka lang gusto mo. May Malta din ako, lalaki siya, gold. Pero silver yung una niyang dalawa kaming pinagtanungan niya, mens. Nasa Italy yung isa, Timog siguro yun, kilometer clear, hindi ko lang alam. Italy yung isa, din ako naman yung isa. Dalawa kami, mens. Hindi ko lang alam kung sino kasi di naman siya nagsabi kung sino yung nauna. Ang sabi niya sa akin, nakita ko yung post mo, ma'am, kaya nag-inquire ako sa'yo. Nakakita din ako ng post sa Italy, kaya nag-inquire din ako sa kanya. Ano lang, mens, pinaintindi ko sa kanya, ano lang yung chat at saka voice message kasi nagta-travel ako, nagbi-build ako ng Osamis. So, sabi ko, sir, pwede naman bumili ka ng 17 boxes. Silver, ganito siya. Para at least ma-continue mo yung pag-inom mo. Wala siyang sakit actually, mens. Gusto niya lang for, kasi nagtatrabaho siya eh. So, ina-appreciate ko, oh, that's good, sir, no? Kasi naalagaan mo na yung sarili mo kahit kahit bata ka pa. Ina-appreciate ko din yung mga ganun. Di ba, mentors? Maganda, sir, mag-avail ka na lang ng package para makamura ka, magkakaroon ka ng discount next purchase. At the same time po, kahit nandito ka sa Pinas, di ba, pwede mong, kahit saan ka magpunta, magagamit mo yung, yung membership mo sa IAM Worldwide, makaka-discount ka. At the same time, baka lang din, open ka to business or baka nangarap ka din magkaroon ng negosyo kasi di ba OFW ka. Ang tanong ko lang, sir, may negosyo ka na ba? Wala pa po, ma'am. Ilang taon ka na ba sa ibang bansa? 5 years po. Naku, sir, alam naman natin yung realidad ng buhay. Hindi tayo forever magtatrabaho sa ibang bansa. Kailangan talaga may fallback ka or may another source of income ka or may ma-build ka na business habang nagtatrabaho ka para kapag gusto mong mag-resign na, pagod ka na sa trabaho, may negosyo ka na maaasahan sa Pilipinas. Ganun siya. So, yung silver po naging gold. Tinakasan ko pa yun kasi ang savings nga lang niya ay 44, ang cash ay 44,800. So yun, 44,800, means OTS po yun sila yung sa ibang bansa. OTS po yun. Sige, magsisend na po ako. So, ganun siya. And then, kino-compare, men, halimbawa kung Italy, kino-compare ko po, sir, ganito yan. Kung mag-member ka sa Italy, walang problema. Kasi again, makakagamit ka sa product at the same time makaka-avail ka din ng discount. Kaso nga lang, kapag mag-member ka doon sa Italy, yung presyo ganito. Euro siya, di ba? Ganito yung presyo. Yung SRP, 22 euro. Tapos mag-ship ka pa ng mga 5 euros or 10 euros from Italy to Malta. So, lalaki pa yung gastos mo. And then at the same time, kung mag-member ka doon sa Italy, ang mangyayari kasi, mens, tawag nito, doon ka magre-repurchase. Ang member's price doon, 16 euro. Samantalang dito sa Pilipinas, 500 lang. Kapag member ka dito, 500 lang. Tapos kapag hindi SRP naman, 1,000. And then yung shipping fee naman, sa umpisa, yes, mapapamahal ka kasi SRP pa yung bili mo doon sa package. Di ba? SRP pa yung product eh. Pero ang kagandahan kasi, lifetime discount ka na, may lifetime discount ka na, so mapapamura ka na sa pag-repurchase mo. So, pinapaintindi ko, kino-compare ko yung presyo sa kahit saan-saan man kasi pwede namang mamili siya sa Italy. Ganun. Importante lang, no pressure. Pinapapili ko lang siya. Yung parang, relax ka lang. Okay, mamili ka lang dito, sir. Anong gusto mo? Ano siya. So, yun, nag-OTS po siya, mes ng gold. Doon po ako nakakadirect. Ayan, thank you so much, Mentor Tapos Christine. po, mens. Sobrang big help po no, para po sa ating mga leaders. Ayan, so may tanong ako sa iyo, Mens. What are your top 3 daily habits to reach your emerald rank, no? Ano po yung nakatulong po sa inyo, nag-reach po kayo ng emerald rank? Nag-hit po kayo ng emerald rank? Nung pag-hit ko ng emerald rank, mens, ano kasi yun di ba? October nag-hit ako ng ruby. Momentum talaga, mens. Inisip ko, hindi pwedeng mag-stop kasi kailangan ma-maintain yung momentum. And then, yung naging habits ko, mens, non-stop talaga. Kasi 90-day burn talaga kami, mens. So, non-stop talaga kami. Ako personally, kailangan may pay-in ako. Na mapapakita ko sa team ko. Kahit na, mens, na growing naman yung team, kailangan talaga ako may direct. Kaya mag-post po talaga ako 5 directs in a week, 4 directs in a week, minsan nga 8 directs in a week, mens, para
para makita din ng mga leaders na, ano ba yun, Mens? Yung parang walk the talk tayo ba? Yung parang anong sinasabi ko, ginagawa ko talaga. So, yun yung naging habit ko, Mens. Nagde-direct ako every week, every day, kung kayang every day, pero hindi talaga ganun ka, hindi naman din ganun, no? So, weekly na lang. So, every week may direct ako. And then after that, Mens, pangalawa is that, yung intentional ko pong silang kinakausap, isa-isa. Mens, ano talaga, hindi ako mahilig kasi wala naman ako pakialam dati. Pero dahil sa negosyo na to, mens dito ako natutong makipag-communicate. Hindi po ako magaling talaga sa communication. Like parang nahihirapan ako paano magsimula sa conversation. Takot ako, mens, kapag maraming tao, kapag may tao magtatanong sa akin. Kasi paano pag may makakasama ako? Kasi paano ko kaya masisimulan tong conversation na to? Baka hindi kami mag-imikan. Pero mens, kailangan mag-intentional talaga na kung may bago kang leader, intentional mo talaga siyang i-manual, intentional mo talaga siyang kausapin, turuan, gano'n. And then pangatlo, mens, nakafocus ako doon sa goal. Yung parang hindi pwedeng mag-relax every day. Hindi pwedeng ano pa naman, malayo pa naman, 10 weeks pa, 3 weeks pa naman, may oras pa. Hindi pwedeng ganun, mens. Habang maaga pa, tapusin mo na yung RQV. Ano kasi sa Emerald kasi, mens, nagbe-build kasi din ako eh. Parang nagiging, nagiging domino effect siya. Yung parang na-hit yung Ruby, tapos kasi non-stop building, kaya naging na-hit din yung Emerald. Susundan lang talaga yung proseso, mens. Yung magturo ka, duplicate ka, mag-delegate ka. Yung ladder to success lang naman yung tinitingnan ko palagi. Inaaral ko, tinuturo ko, tapos dinoduplicate ko yung leader, tinuturuan ko. Mens, actually, meron kaming speakers bureau. Nag-create kami ng mga speakers sa team. I have 18 na ngayon. 18 na kami. Nag-start kami ng 2 lang, 3. Kasi di ba palaging walang host, walang... Di ba, Miss, ganun? Importante kasi yun eh. So doon din kasi sila masasala eh. Di ba? Sa hosting, doon sila gagaling, doon sila matututo humarap sa maraming tao. And nag-create ako ng speakers bureau, mens, na may workshop din kami, natuturuan namin yung leader paano maging host sa IBP, ganun siya. So, mens, synchronize, yung mga project ko lang talaga, may project ako na focus project, tuturuan kita, ang project natin dito, mag-sapphire ka, tapos may project din kami para sa hosting, sa speakers bureau namin, kasi binibuild namin sila para maging speaker din. Ano siya, mens. So, bago ka maging speaker, motivational speaker, bago ka sumala magturo sa mga leaders mo, ito yung mga pagdaanan mo. So, ganun lang naman siya, men, sa mga ginagawa namin. Thank you so much, Men. Men, last na, Men. May isang question sa Mentor Define. Men, how to handle complicated toxic people, heartwarm, and cold market? Client po ba yan? Or leader po? For sure, leader ba to Men's Define? I think leader po yata. Kung leader, men, Not sure. client, kung leader kasi, men, kinakausap ko siya ng one-on-one, tapos sinatanong ko, inaalam ko din, mens, yung buhay niya. Intentional talaga kung aralin yung buhay ng tao, no? So, inaaral ko, kumusta ka naman sa trabaho, hindi yung puro pay-ins lang. Kapag kinausap ko, halimbawa, ito, may sample ako, mens, sa Osamis ko, direct ko yun, mens, naging product user lang yon, tapos nag-upgrade siya, kasi naintindihan niya yung business. Pero kinausap ko siya, mens, kumusta yung work mo? Kumusta ka naman dyan sa inyo? Kumusta yung buhay mo? Tapos mag-open up yan, di ba? Ganito kasi, mens, ganito. Ang daming toxic siya kasi ang dami yung excuses, mens. Hindi pa siya nag-a-attend ng training kasi, mens, ganito. Tapos ang dami pa mga sinasabi. Mens, hindi ko kailangan na, paano ba to sasabihin? Yung parang, hindi ko pwedeng, kung ganito siya, hindi pwedeng ganyan din ako. Yung kailangan ko maging bigger person for him or her. Like, kailangan ko siya intindihin kung saan siya nagagaling. Kasi baka lang sa salita lang yan, mens, pero yung puso niya pala, yung parang ganon. So, hindi ko tinitingnan kasi yung leader, mens, na, halimbawa, mens, medyo siya, yung parang taklesa. Ganon siya. Hindi ko sinusukuan, yung parang kinakausap ko muna, bakit ganon siya? Ganon. Inaaral ko yung buhay ng tao kung bakit naging ganun siya. Tapos unti-unti ko siyang kinakausap, tinuturo. Ayun, parang mens, sinasabihan na mens, ganito kasi yan, mens. Halimbawa, ganito, may leader ka na nagrereklamo kasi yung shipping fee mahal. Tapos lahat ng ginagawa, reklamo. Di ba may ganon?
kinakausap ko talaga yan, mens. Ganito kasi yan, mens. Sa I Am Worldwide, ito kasi yung purpose ni I Am ko bakit ito kasi yung purpose ni I Am ko bakit may bed system tayo, bakit mahal ang ano, kasi hindi wala ka nang gagawin doon, yung si I Am na yung papadala, ganun siya. Then sa ID din, Benz, bakit may bayad pa yung ID? Ganun siya, di ba? Ang daming mga concern ng mga leader, Benz, bakit may bayad pa yung ID? Ganun talaga, Benz, para legit distributor tayo. Ayaw ba nun, Benz, di ba? And then magaan lang. Yung para ka lang nakipag-usap na ano, hindi ka nakipag-argue sa kanya. Listen to understand, mentors. Listen to understand, not to react. Minsan kasi, Benz, nakikinig tayo para, ano kaya isasagot ko dito, ha? Ganito. Hindi, mens. Nakikinig ako sa isang tao para maintindihan ko siya. And then mabigyan ko ng solusyon. Ganun siya.